Sige mama, kakausapin ko po siya. Sakay binigay naman ni Mama Lou ang cellphone kay Jennifer. Hello mommy? How are you na po? Tanong pa ng anak ko sa malambing na boses. I'm fine baby. Ikaw, kumusta ka dyan? Hindi ka ba nagpapasaway dyan? Malambing ko naman na tanong. Hindi po, naglalaro po kami ni Angelo sa ni Tito Darwin. Wika pa nito sa matinis na boses. Be a good girl ha? Saka huwag kang magpasaway sa lola mo. Bilin ko pa. Yes po, mommy. I love you po and I miss you. Wika pa nito. I love you too and I miss you. Sagot ko naman. Nagulat naman ako sa biglaang pagsulpot ni Jeffrey. Sinong kausap mo? Tanong naman ito sa mataas na boses. Boyfriend mo? Pinatay ko na ang cellphone para hindi marinig ang usapan namin mag-asawa sa kabilang linya. Kasamahan ko lang dati sa trabaho. Rason ko naman. Kasamahan sa trabaho? O si Tobias? May paila I love you kapag nalalaman at pa I miss you. Galit na nitong Turan. Anong si Tobias? Hindi na nga kami nagkikita ng tao. Inis ko namang sagot sa kanya. Sino nga kausap mo? Bakit may paila I love you ka pa? Kunot noon itong tanong. Nakaroba lang ito. Wala yun. Anak lang yun ang kasamahan ko sa trabaho. Napalapit na kasi ako sa bata. Pagsisinungaling ko pa. Okay, magbihis ka na para makaalis na tayo. Utos naman ito sa akin. Kaya tumayo na lang ako mula sa pagkakaupo at humakbang ng paika-ika. Agad naman siyang kumilos at lumapit sa akin para buhatin ako. Ibaba mo nga ako. Kaya ko naman maglakad eh. Protesta ko pa pero hindi naman ito nakinig sa akin. Napahawak na lang ako sa laag niya. Pagdating namin sa kwarto ay dinala ako nito sa banyo at dahan-dahan na ibinaba sa tiles. Magpunas ka na lang para hindi mabasa ang sugat mo. Wika pa nito. Thanks. Wika ko nang humakbang na ito palabas. Kaya sinunod ko na lang ang gusto niya at nagpunas na lang muna ako ng katawan. Jeffrey's POV. Pagkatapos ko mag-shower ay lumabas ako ng kwarto para kunin sana ang wallet ko sa itaas ng TV. Pero naabutan ko na may kausap ang asawa ko sa cellphone nito na dikipan. Pero ang narinig ko lang ay ang salita niyang I love you and I miss you. Uminit agad ang ulo ko pero pinigilan ko ang sarili ko na huwag magalit o huwag siyang masigawan. Nakaramdam ako ng selos sa kung sino mang kausap niya. Gusto ko kasi sa akin niya lang sinasabi ang salitang iyon. Kahit na sinabi niya na para lang iyon sa anak ng kasamahan niya sa trabaho ay hindi pa rin ako kumbinsido. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil ayoko magtalo na naman kami. Kaya nang tumayo ito para magtungo sa banyo ay binuhat ko na lang ito at dinala sa banyo. Sa loob ng kwarto namin. Pagkatapos ko siyang ibaba sa banyo ay kumuha ko ng damit sa cabinet ko para na rin makapagbihis. Nakita ko naman ang mga damit niya na nakahanger sa kabilang gilid ng aparador. Sinipat ko ang mga damit ng asawa ko. Mumurahin lang ang mga ito. Kumbaga sa merkado lang nabibili. Yung iba ay naghihimulmul na. Binuksan ko ang drawer at nakita ko naman ang mga underwear niya at bra. Wala ring mga tatak iyon. Mumurahin din ang mga panty niya pero mga bago pa naman ang mga iyon pero hindi katulad sa branded na matibay pero ito mga underwear niya. Isang punit ko lang siguro ay mapupunit na. Napailing-iling na lang ako. Kasalanan ko rin naman kung bakit ganito ang suot ng asawa ko. Marami itong pinagdaanan na hirap dahil sa kagagawan ko. Nakita ko naman ang pinabili kong damit sa bodyguard ko para sa asawa ko noong pinadukot ko ang asawa ko sa Enchanted Restaurant. Kaya kinuha ko na lang iyon, saka iyon na lang ang ipapasuot ko sa kanya. Mamaya, pag-shopping ko siya sa FGM Mall para makabili siya ng bagong damit at mga personal niyang gamit. Chris's POV. Pagkatapos ko magpunas ay lumabas na ako ng banyo. Naabutan ko naman ang asawa ko sa kama, nakabihis na ito at kampanteng nakaupo sa kama. Itong isuot mo. Wika pa nito na hawak-hawak ang susuotin ko. Naisuot ko na ito nung nakaraan na nanggaling ako dito eh. Reklamo ko naman. Yan ay suot mo at itapon mo na yung mga damit mo na sa palengke mo lang binili. Para ng mga basahan yun. Wika pa nito. Huwag mong pakialaman ang mga gamit ko. Kahit mukhang basahin ang mga iyon, sila naman ang laging yumayakap sa akin noong mga panahon na wala akong maisuot. Inis kong sabi sa kanya. Tiimbagang naman ako nitong tinitigan. Bahala ka, basta yan na lang suotin mo. Parang luma na ka sa mga damit mo. Anito sa akin.
Ayokong isuot yung binili mo. Kahit luma man yung mga damit ko, hindi naman mababago ang lahat. Wika ko naman sa kanya at binuksan ko ang aparador at kinuha ko ang damit ko na kupas-kupas na at pantalon. Saka yun ang isinuot ko. Alright, itapon mo na lang yung binili ko na damit para sa'yo kung ayaw mo isuot. Galit na naman itong wika sa akin at lumabas na ng kwarto. Pero bago pa niya ibinagsak ang pinto ay nagsalita pa ito. Bilisan mo! Iindanggit sa kotse. Saka isinara ng malakas ang pinto. Bad trip na naman ang asawa ko. Kaya para hindi na siya magtampo at mawala ang init ng ulo niya, isinuot ko na lang ang gusto niyang ipasuot sa akin. Pagkatapos ay lumabas na ako. Nabutan ko siya sa labas ng bahay na sumasandal sa kotse niya at naninigarilyo. Parang umuusok tuloy ang ilong ko sa nakita. Sa lahat pa naman ng ayaw ko yung nakakalanghap ng sigarilyo. Lumapit ako at nakabusangot na humarap sa kanya. Tigilan mo na nga yung sigarilyo mo. Inis kong sabi sa kanya. Humithit pa ito ng 2 beses at ibinuga ang usok. Saka pinatay ang nakasinding sigarilyo at pinabuksan ako ng pinto. Agad naman ako sumakay sa front seat at ikinabit ko ang seatbelt. Saka sumakay ito sa driver's seat at pinaandar na ang sasakyan. Habang nasa biyahe na kami ay walang umiimik sa amin dalawa. Nakatingin lang ako sa dinadaanan namin pero di kalaunan ay siya rin ang bumasag ng katahimikan. Akala ko ba ayaw mo isuot ang damit na yan? Tanong pa nito sa baritonong boses. Sayang kasi kapag itinapon kaya isunod ko na lang. Sagot ko naman. Buti naman kung ganoon. Anito habang nakafocus sa pagdadrive. Galit ka ba sa akin? Paglalambing ko naman sa kanya. Bakit naman ako magagalit? May dapat ba akong ikagalit? Seryoso pa nitong tanong. Wala naman, pero alam ko galit ka sa akin eh. Simangot ko pang lambing sa kanya. Huminto ito sa pagmamaneho at pinarada ang sakyan sa gilid saka humarap sa akin. Hindi ako galit sa'yo, Mrs. Bright. Nag-aalala lang ako sa'yo. Wika pa nito at hinaplo sa mukha ko. Hinuwakan ko naman ang kamay niya na nasa mukha ko. Ibig sabihin bati na tayo? Lambing ko pa sa kanya. Tumawa naman ito. Itong misis ko talaga napakasensitibo. Pakis nga? Lambing pa nito sa akin. Saka ngumuso naman ako at pumikit at naghintay ng halik niya pero ang baliw kong asawa ay sa halip na sa labi ako dampian ng halik ay sa noo ako dinampian nito. Saka tumawa pa ito ng bahagya. Asa ka? Ngiti pa nito. Napasimangot na lang ako. Sabay irap sa kanya. Oh, ka na magtampo. Halika. Sabay kabig nito sa akin. Sabay halik nito sa akin sa labi ng matagal at napapikit na lang ako at dinama ang halik niya. Sana hindi matapos ang araw na ito namin ni Jeffrey. Yan, huwag ka na magtampo, honey. Ngiti pa nitong sabi. Isa pa, panunukso ko pa sa kanya. Tama na, nasa kalye tayo. Pabulong pa nitong sabi. Isa pa. Honey, tama na dahil kapag hindi ako makapagpigil, mami, madidiscrush ka dito sa loob ng kotse. Wika pa nito nang nakangiti at alam kong ibig nitong sabihin. Okay lang madisgrasya ako dito. Basta ikaw makakadisgrasya sa akin. Panunukso ko pa sa kanya. Sige, ikaw rin. Saka nakita ko na mula ang pisngi nito. Nagpalingalinga pa ito sa paligid. Saka iniinat nito ang katawan niya palapit sa akin at muli akong kinabig. Pinigilan kong hindi matawa pero natawa pa rin ako. Binibiro lang kita. Balaw ka talaga. Gusto mo pa talagang maglampungan tayo dito sa kotse mo? Tumatawa ang ani ko. Para naman itong galit na tigre na natigil sa ere at nakatingin sa akin para sakmalin ako anumang oras. Kumibot pa ang labi nito kaya lalo akong natawa. Kung hindi lang ako nagmamadali, madidisgrasya ka talaga sa akin. Banta pa nito at umayos ng upo. Tumatayo ba? Tanong ko pa. Kanina pa. Hinahanap ka lagi. Saka tumingin ulit ito sa akin. Can we make love here? Pagsusumamo pa nito. Baliw ka talaga. Paandarin mo na nga yung sasakyan. Utos ko naman. Alright. But later, pagbibigyan mo ako ha? Bika pa nito. Yes, Mr. Bright. Ilang round bang gusto mo? Panunodyo ko pa sa kanya habang ini-start niya ang sakyan. Hanggang mapagod ako. Sagot naman ito. Sira,
Parang wala ka namang kapaguran pagdating sa kama. Basta pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod. Sabay kindat pa nito sa akin. Napapailing na lang ako. Makalipas ang 2 oras ay nakarating kami sa Holland. Nagtataka ako kung bakit tuminto kami sa tapat ng bahay namin dati nila daddy at mommy dahil ang pagkakaalam ko ay nakuha na ito ng bangko. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko pa sa kanya saka bumaba na kami. Bibisitahin natin ng daddy mo. Wika pa nito. Nandito ang daddy sa bahay na ito? Excited kong tanong. Yes, hon. Halika, pasok tayo. Sakay nawakan ako nito sa pulsuhan. Pagpasok namin sa gate ay nag-doorbell ito sa pinto. Maya-maya pa'y bumukas iyon at mumungad si Ate Kimberly. Nagulat ito nang makita ako. Ma'am Krisa? Ma'am Krisa! Bumalik ka na? Sakay yumakap ito sa akin ng mahigpit. Ate Kimberly, namiss ko kayo. Tuwa ko ring sabi. Kubalas ito sa akin sa pagkakayakap. Saan ba kayo nagpunta, ma'am? At ngayon lang kayo dumating. Pasok po kayo. Wika pa nito. Pumasok naman kami ni Jeffrey. Halos walang pinagbago ang bahay. Ganun pa rin ang ayos dito. Naalala ko tuloy si mommy bigla. Bigla ko itong na-miss. Hindi na ako nakasagot sa mga tanong ni Ate Kimberly nang pumasok kami sa bakuran. Ate, nasan si daddy? Sabihin mo, nandito na ang unika iha niya. Tanong naman ni Jeffrey sa baritonong boses. Naku sir, kahapon pa po umalis si Sir Herman. Nagpunta siya ng Amerika. Doon muna daw siya sa kapatid niya. Kay Sir Manolo. Naboboring kasi dito. Wika pa nito. Nalumo naman ako sa narinig dahil hindi ko naman nakita si Daddy. Sino kasama niya? Pag-aalalang tanong ni Jeffrey. Si Sir Liam po. Kasama ang anak niyang si Fabian. 1 week lang daw po ang mag-ama doon para magbakasyon. Kasi may asikaso yung business ni Sir Liam doon. Ani ate. Bakit hindi ko alam? Kunot noong tanong ni Jeffrey. Biglaan din po kasi kaya hindi na nga ako sinama. Para daw po kung sakaling umuwi si Ma'am Krisa, may tao rito. Sabihin ko na lang daw po sa inyo na kapag nakita niyo na po si Ma'am Krisa, tawagan niyo na lang daw po siya. Ani Ate Kimberly. Okay, I will call him later. Sige, aalis na kami ni Krisa. Paalam pa nito. Aalis agad tayo? May pupuntahan ka pa ba? Pwedeng dito muna ako. Wika ko pa. Pupunta tayo sa kapatid ko. Namimiss ko ng kambal at sa Axel. Ani Jeffrey. Sinong Axel? Tanong ko. Yung bunso ni Liam. 5 years old na. Wika naman ito. Ganun ba? Okay. Wika ko. Nagpaalam kami kay Ate Kimberly at bumiyahe patungo sa mansyon ni Liam. Pagdating namin doon ay sinalubong kami ni Manang Amparo. Krisa? Naku, butit bumalik ka na. Wika pa nito. Siguro'y alam din ito ang pagtatago ko. Kamusta na po kayo, Manang? Saka nagmano ako sa kanya. Ito, tumatanda na. Sayang at wala sa Senyorito Liam. Wika pa nito. Nasa sa sweetie, Manang? Tanong naman ni Jeffrey. Nasa taas, sir. Sandali lang at tatawagin ko. Ani Manang Amparo. Saka umakyat na ito sa taas. Umupo kami ni Jeffrey sa sala. Nasaan yung mga anak nila? Ang tinutukoy ko ay ang 2 kambal. Baka nasa school. Saglit lang naman tayo rito. Sa mansyon na tayo manananghalian. Nagpaluto ko kay Manang Medina. Wika niya sa akin. Pupunta tayo sa mansyon? Tanong ko naman. Bakit ayaw mo? Anito. Uy, sinabi ba ako? Kung may irap ko pa sa kanya, maya pa ay may narinig na kami na ingay ng bata. Hello, Tito Jeffrey! Bati naman sa kanya ng poging bata na kamukhang kamukha ni Liam. Oh, kumusta ng baby ko, ha? Sabay tayo ni Jeffrey at sinalubong niya ang bata at binuhat. Okay lang po. Ano pong pasalubong ko? Wika pa nito. Sorry, hindi pa kasi si Tito nakadaan sa department store. Wika pa ni Jeffrey. Maya pa ay bumaba na sa Sheena. Nakasimangot ito at maganda pa rin ang mukha. Hindi ako napansin nito. Ayan, kakaspold mo sa anak ko. Tuwing punta mo dito, hinihilan ka ng pasalubong. Pagtataray pa nito kay Jeffrey. Sino ba naman mag-aakala na kapatid pala ito ni Jeffrey? Ang babaeng pinagsasalosan ko ay kapatid pala na lalaking mahal ko. Okay lang kahit na-spoiled sila sa akin. Wala namang masama doon. Wika naman ito.
Ewan ko sa'yo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahanap ang asawa mo? Nakakainis ka na. Wika pa nito. Hey! Hindi mo nakikita? Kasama kong asawa ko. Saka tumingin sa akin si Jeffrey. Kaya napatingin naman si Sheena. Literal na napanganga pa ito at nanlaki ang mga mata. Krisa? Sabay patakbo itong nagtungo sa akin naroroonan ko at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko inaasahan na ganoon na magiging reaksyon niya nang makita ako. Maluha-luha tuloy ako. Ang babaeng ito na sinaktan ko noon at muntik ng makuna ng dahil sa akin. At heto, sabik na yumakap sa akin. Mahigpit itong yumakap sa akin, pagkatapos ay kumalas din at matamis na ngumiti. Kumusta ka na? Butit bumalik ka na. Alam mo bang nag-aalala kami sa'yo? Sabi pa dito sa akin at inalalayan akong naupo sa sofa. Hayos lang ako. Pasensya na kung napag-alala ko kayo. Maluha-luha ko pang wika sa kanya. Alam mo ba na laging sermon ang inabot sa akin ng asawa mo? Mabuti na lang talaga at bumalik ka na. Alam mo, namimiss ka na ni Liam. Ngiti pa nitong wika. Iwanan ko muna kayo sandali. Makikipaglaro lang ako sa batang ito. Ani Jeffrey at dinala naman ang bata sa labas. Kumusta na si Liam? 4 na palang anak ninyo? Ngiti ko pang sabi. Ayos lang naman siya. Kaya lang umalis kasi sila kahapon ni Fabian kasama ang daddy mo. May business trip siya sa US. Wika nito. Ganun ba? Si Lance, kumusta na pala? Kasal na ba siya sa girlfriend niya? Ayun, nagluluksa. Malungkot itong sabi. Ha? Bakit? Ano nangyari? Gulat kong tanong. Kamamatay lang ng girlfriend niya kaya, ayun, walang ginawa kundi ang maglasing. Malungkot namang balita ni Sheena. Kung ganoon yung nakita ko sa ospital nung nakaraang araw ay si Kristen nga iyon at wala na nga itong buhay. Naawa ko para kay Lance. Gusto ko sana itong damayan pero hindi ko alam kung paano. Kawawa naman siya. Tanging sambit ko na lang. Kaya nga, oo nga pala, magpapahanda lang ako ng almusal kay Manang. Halika. Yaya pa nito sa akin. Tumayo naman ako at sumunod sa kanya ng paika-ika. Nagtataka naman ito. Ano nangyari sa'yo? Nabubog kasi ako kagabi kaya eto, nasugatan ako. Wika ako naman. Ang sakit niyan. Paano ka bang nabubog? Tanong ulit nito. Nabasag kasi ang baso tapos naapakan ko. Pero okay lang. Sagot ko pa. Naku, sa susunod, mag-iingat ka. Ito talaga si Jeffrey, hindi ka iniingatan. Pagmamaktol pa nito, natutuwa ako sa kanya. Sadyang mabait talaga ang asawa ng pinsan ko. Kumusta na pala ang kambal mo? Tanong ko, inilalaya naman niya ako. Naku, malaki na at makukulit. 7 years old na mga kambal. Sa Axel naman, 5 years old. Sagot naman nito. Nakarating kami sa dining table. Pinaupo niya ako saka nagtimpla ng gatas saka nagpaluto siya kay Manang Amparo. Inilapag nito ang gatas at sandwich sa harap ko. Kumain ka muna. Anya. Salamat. At kumuha naman ako ng sandwich. Saan ka ba nagtago? Bakit ang tagal mo namang hindi nagpakita? Tanong pa nito sa malambing na boses. Sa malayo, kung saan hindi ako makita ng kapatid mo. Pero kamalasan ko nga lang kasi nakita niya ako nung nakarang araw sa isang restaurant sa Heaven City. Kwento ko pa kay Sheena. Alam mo, natutuwa talaga ako dahil nandito ka na. Niloloko ko nga si Jeffrey na hanapin ka na. Nang sa ganoon makagawa na kayo ng anak. Para naman may pinsan na mga anak namin ni Leah. Ngiti pa nitong sabi. Bigla nila ako nabilaukan sa sinabi nito kaya napaubo ako. Ayos ka lang? Pag-aalala pang tanong nito sa akin. Oo, nasamid lang ako. Inabutan naman ako ni Manang ng tubig. Nagpasalamat naman ako kay Manang bago ininom iyon. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na kami ni Jeffrey kay Sheena. Pupunta pa kasi kami sa mall para bumili ng mga pangangailangan ko. Pagkagaling namin ni Jeffrey sa mansyon nila Sheena at Liam ay nagtungo naman kami sa mall. Dapat sa mansyon niya kami pupunta pero sabi nito ay sa mall muna kami at tumawag ang secretary niya dahil may meeting daw ang mga stockholder. Kaya pagdating namin sa mall ay nagbili naman ito sa akin. Han, mag-shopping ka nila muna. Pupunta lang ako sa office ko. Okay lang ba sa'yo? Ani Jeffrey.
Sige, mag-iikot-ikot na lang muna ako. Tawagan mo ako kapag tapos na ang meeting mo, ha? Paglalambing ko pang wika sa kanya. Yes, honey. Oh, sabay nakaw halik sa akin ito sa labi at ngumiti pa ng pagkatamis-tamis. Jeffrey! Loko ka talaga, alam mo namang maraming tao. Protesta ko. I don't care. Asawa naman kita eh. Wika pa nito saka tumalikod na at nagmamadaling nagtungo sa office niya. Napapangiti na lang ako habang tanaw na tanaw. Naglibot-libot pa ako sa mall ng oras na iyon. Maya-maya ay nagkasalubungan kami ni Darwin. Krista, anong ginagawa mo rito? Ngiti nitong tanong sa akin. Namasyal kami ni Jeffrey. Ikaw, bakit ka nandito? Nasaan ang mga bata? Tanong ko naman sa kanya. Nasa bahay. Pumunta lang ako dito dahil may binili ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong pa dito. Okay lang. Uminom naman ako ng gamot. Kailan ko ba malalaman ang result ng test ko? Tanong ko dito. Sa makalawa, malalaman na natin ang result. Wika pa nito. Kumusta si Jennifer? Namimiss ko ng anak ko. Wika ko pa kay Darwin. Huwag kang mag-alala. Alagang-alaga iyon ni Mama. Natutuwa nga sa Angelo dahil may kalaro siya. Wika pa nito. Halika, samahan mo ako. Gusto kong bilhan ng damit sa Angelo at Jennifer. Yaya ko naman sa kanya. Naku, pinag-shopping na ni Mama ang mga iyon kahapon pagdating nila dito sa Holland. Naglaro pa nga ang mga iyon dito sa Dream World. Ganun ba? May gusto kasi akong bilhin sa anak ko. Alright, samahan na kita. Talaga? Excited ko namang paninigurado sa kanya. Oo, halika na. Yaya pa nito sa akin. Saka nagtungo kami sa mga damit pambata. Binilhan ko si Jennifer ng 4 na dress at 5 terno na damit. At binilhan ko rin sa Angelo ng pants and t-shirt na tig-4. Pagkatapos ay nagtungo kami ni Darwin sa bilihan ng mga laruan. Binilhan ko ng malalaking talking doll sa Jennifer at helicopter naman kay Angelo. Bago pa nilagay ng cashier ang talking doll sa karton, ay tinanong ako nito kung may i-record akong voice message. Kaya naisipan ko mag-record doon at pinaset up sa nag-a-assist sa amin. I love you, Jennifer. I'm your mommy, Krista. Lay down beside me. Pagkatapos kong i-record iyon ay pinindot ko ang button ng talking doll at nagsalita iyon. Natutuwa ako sa manikang iyon. Pinabalot ko na iyon sa cashier at binayaran. Binili ko iyon para kahit wala ako sa tabi ng anak ko ay maramdaman nito na malapit lang ako sa kanya at mahal na mahal ko siya. At para hindi ako nito gaanong mamiss kapag wala na ako. Pagkatapos naming mamili ni Darwin ay ibinigay ko na sa kanya ang pinamili ko para sa mga bata. Saka nagpaalam na itong umalis dahil may pasyente pa itong naghihintay sa ospital. Pag-alis ni Darwin ay umupo ako sa gilid ng bread and coffee shop sa loob ng mall. Medyo nahihilo kasi ako, saka naduduwal. Nung hindi ko na makayanan ay nagtungo ako sa CR ng mall. Pagdating ko doon, mabuti at walang gaanong tao kaya iniluwa ko ang sandwich at gatas na kinain ko kanina sa mansyon nila Sheena at Liam. Pagkatapos ay naghilamos ako. Maya-maya ay basta na lang tumulo ang dugo sa ilong ko. Shit, ngayon ko pa talaga durugo. Sabi ko pa sa sarili ko. Yumuko ako para hayaan lamang tumulo iyon. Sabi kasi ni Darwin kapag dumugo ang ilong ko ay huwag akong tumingala. Kaya hinayaan ko na lang muna ito at doon ako sa pinakasulok ng cubicle kaya hindi ako mapapansin ng mga nandoon. Maya-maya ay tumigil naman na ang pagdugo ng ilong ko kaya naghilamos ako at nagpunas ng tissue na nasa bag ko. Pakiramdam ko ibibigay na talaga ako. Hindi ko lang maramdaman ang sakit ng ulo ko dahil sa pain reliever na iniinom ko. Ilang sandali pa ay lumabas ako ng banyo at umupo muna sa may bench na nandoon sa loob ng mall. Pinakikiramdaman ko ang sarili ko. Pero nang makaramdam ako ng pagkabingi at sobrang manhid ng ulo ko, ay tinawagan ko si Darwin. Oh, ba't napatawag ka? Sagot nito sa kabilang linya. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Dumugo ang ilong ko at naduduwal ako. Tapos ngayon pakiramdam ko na mamanid ang ulo ko at nabibingi ako. Sumbong ko naman kay Darwin. Okay, hintayin mo ako dyan. Susunduin kita. Nito at narinig ko pa ang tunog ng sakyan nang bigla niya itong kabigin. Lumabas ako sa mall para hintayin si Darwin. Hindi ko na hinintay si Jeffrey dahil ayoko na makita niya ako sa ganitong sitwasyon. Magdadahilan na lang ako sa kanya. Hindi naman nagtagal ay dumating na si Darwin.
Agad ako nitong pinasakay sa kotse niya at pinaharurot ang sasakyan. Pakiramdam ko nang hihina ako, pero pilit ko pa rin itinext si Jeffrey. Baka kasi hanapin ako nito at mag-aalala ito. Jeffrey, I'm sorry kung hindi na kita hinintay. May emergency lang kasi. Pasensya na kung hindi na kita hinintay. Huwag ka sana magalit. Promise, babalik agad ako. I love you, hon. Saka pinatay ko muna ang cellphone ko. Hinang-hina ako at pakiramdam ko nabibingi na talaga ako. Shit! Dumurog ang ilong mo. Sumandal ka lang muna, Krisa. Malapit na tayo sa ospital. Nangangamba pang wika ni Darwin. Pagdating namin sa ospital ay agad akong pinahiga sa bed at dinala sa emergency room. At pagkatapos ay may itinurok sila sa akin kung kaya't nawalan ako ng malay. Jeffrey's POV. Katatapos lang ng meeting nang may nag-text sa akin. Agad na binasa ko iyon at galing iyon sa pinakamamahal kong asawa. Napamura ako nang binasa ko ito. Hindi man lang niya sinabi kung anong emergency na iyon. E di sana nasamahan ko pa siya. Ano kaya nangyari at anong emergency iyon? Pwede niya namang sabihin sa akin. Sinubukan kong tawagan siya pero nakapatay ang cellphone niya. Shit, Grace. Huwag mo sanang gawin dahilan iyong emergency mo para lang makatakas ka sa akin. Inis ko pang bulong sa sarili ko. Pero ayos naman na kami kanina. Baka nga nagsasabi talaga siya ng totoo. Pero kahit na, dapat hinintay niya ako. E di sana nasamahan ko siya. Itinext ko na lang siya na tawagan niya agad ako para hindi ako mag-alala. Naisip ko baka lobat ang cellphone niya. Sayang naman ang niluto ni Manang. Bala ko pa naman na pumunta kami sa mansyon para doon mananghalian. Kaya umuwi na lang ako sa mansyon mag-isa. Pero bago ako umuwi ay bumili na lang ako ng ice cream para kay Manang Miding at sa isa pa naming katulong na si Ate Rose. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ako ng mansyon. Pinarada ko ang sasakyan sa garahehan ng mga sasakyan. Pagbaba ko parang maingay sa loob ng mansyon. Parang may naririnig ako mga boses ng mga bata. Pumasok ako sa loob. Good afternoon po, sir. Bati sa akin ang anak ni Manang. Oh, nandito ka pala. Buti napadalaw ka sa mama mo. Wika ko. Opo, sir. Namimiss na rin kasi ni Angelo sa mama. Wika pa nito sa akin. Nasaan ang ama ng anak mo? Tanong ko pa. Pumasok na po sa trabaho. Kaya nga nakapuslit kami. Saan pa nito? Hello po, Tito Pogi. Bati pa sa akin ng batang babae. Oh, sino naman ito magandang bata na ito? Sabay ginulo ko ang buhok ng cute na bata na napakabibo. Pamangkin po ni Darwin. Si Jennifer. Dinala ko po para ipasyal ko. Sagot naman ito sa akin. Ganoon ba? Tama-tama, may ice cream akong dala. Pagkarinig naman ni Angela ng ice cream ay tumakbo naman ito sa tabi ng batang babae. Tito, I want ice cream. Wika pa ni Angelo. Ang gwapo rin itong anak ng kaibigan kong si Darwin. Buti pa ito may anak na. Nanghihinayang ako sa anak namin ni Krisa. Siguro ay malaki na rin ito kung nabuhay lang ito. Ako rin po. Gusto ko rin pong ice cream. Sabi naman ng batang babae. Okay, follow me guys. Saka humakbang ako patungong kusina sa dining table para bigyan ng mga ito ng ice cream. Nasaan si Manang? Tanong ko pa kay Hana habang nakasunod rin ito sa akin. Pero bago pa makasagot si Hana ay lumitaw naman si Manang mula sa kusina. Nandito ka na pala, senyorito. Nasaan ang kasama mo? Ngiti pang tanong ni Manang sa akin. Paano kasi tinawagan ko itong magluto dahil sabi ko may kasama ako. Ako lang mag-isa, Manang. May emergency kasi ang kasama ko. Baka bigyan na lang mga bata ng ice cream. Magbibihis lang ako. Sabay abot ko ng plastic na may lamang ice cream at ang bit-bit ko pang cake. Guys, kumain muna kayo ng ice cream ha. After ko magbihis, maglalaro tayo ng basketball. Sabi ko pa sa dalawang bata. Yay! Sabay palakpak naman ni Angelo. Ang batang babae naman ay nag-abang na ng ice cream. Ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman sa batang ito. Natutuwa ako sa kanya. Nakita ko na ito minsan sa Heaven City noong nagkasalubungan kami nila Darwin at ang mama niya. Siguro nagagandahan lang ako sa bata. May hawig din kasi ito ni Sheena. May similarity sila ng kapatid ko. Yung labi nito at mga mata at ilong ay katulad sa kapatid ko. Pero kung naging lalaki ito, mas kamukha ko ito. Napailing-iling na lang ako. Siguro nag-i-imagine lang ako.
Paano kaya kung nabuhay ang anak namin ni Krisa? Kanino kaya siya nagmana ng mukha? Sa akin kaya o kay Krisa? Pumanik na lang ako sa taas at ang bihis. Pagdating ko sa kwarto ay tinawagan ko ulit si Krisa. Pinindot ko ulit ang number niya. Naibalibag ko ang cellphone ko sa kama. Bakit out of coverage area siya? Anong pinagkagagawa ng babaeng yun? Nagbihis na lang ako at bumaba para makipaglaro sa mga bata. Pero pagbaba ko ay kumakain pa sila ng ice cream. Kaya naupo muna ako sa sala at nanood ng football sa TV. Senyorito, kakain na po ba kayo? Tanong naman ni Manang. Sige po, Manang. Yung mga bata ba nakakain na? Opo, senyorito. Tapos na po sila. Tapos na silang kumain. Sagot naman ni Manang. Ipaghahain ko na po kayo, senyorito. Wika pa nito bago ito bumalik ng kusina.